Alright, so this is Jake Consulting and welcome to my YouTube channel. And for today's video po, tuturuan ko po kayo kung paano nga ba mag-generate ng PR registration seal badge. So para po ito sa mga online sellers, no? So kung ikaw po ay online sellers na nanonood ngayon, this guide is for you. Again, so this video is brought to you by Jake Consulting Philippines. Kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, so consider subscribing, no? Kasi ang channel na ito is dedicated for those taxpayers na nahihirapan about BIR, SEC, DTI, no? And I will going to simplify everything sa inyo. So kung gusto niyo yung mga ganitong videos, no? Yung mga tax updates, compliance, no? Registration, closure, no? So anything, no? So this video or this channel is for you. Alright, so again, jump in na tayo. So ano nga ba ang BIR seal badge? So when we say BIR seal badge, ito lamang siya yung parang ito po yung itsura niya. Ito lang po yun siya, no? So sir, ano po yung purpose nito? So number one, it serves as a proof of registration lang naman. Okay, those sa mga online selling of goods or services and e-commerce activities ng mga taxpayers natin. So again, yun lamang yung isang purpose niya. Actually, marami siyang purpose pero it all boil down sa gantong reason, no? So again, FYI lang kasi nagkakaroon kasi ng problema lately na minsan nabibreach yung kanilang data privacy, no? So may mga sellers na nag-raise ng kanilang concerns na kung pwede seal badge na lang yung i-display sa online platform nila kasi nga may mga sellers kasi na nakikita nila yung kanilang mismong COR sa other sellers, no? Minamanipulate nila yung information doon. So in-edit nila yung mga COR, no? So nagkaroon ng resolution si Bear na ganito na lang, seal badge na lang yung i-upload ng mga online sellers. So kung ikaw po ay isang online seller na nanonood ngayon, so please be with me up until this up until the end of this video, no? Tuturuan ko po kayo kung paano siya i-generate. So sino nga ba yung required? Number one, online sellers, e-commerce businesses, content creators, service providers na may online presence, and online websites and e-commerce, e-market platforms. Again, required po ito doon sa mga those online sellers na nag-engage into online transactions, no? So, ayun siya. So, sabi sa RMC number 38, 2026, ito po yung mga list of PSIC, no? So makikita nyo ito sa COR ninyo, no? Kung ano nga ba yung PSIC. So nasa baba lang po yan siya na part. Pero again, ang bottom line lang dito is itong BIR registration seal badge is issued siya manually or electronically via ORUS, free of charge, no, to all business taxpayers. So again, for those taxpayers na engage lamang sa online selling, online services, or e-commerce activities. So, ito po yung mga common na mga PSIC. Again, hindi po ito limited lang dito, ha. So long na nagre-render ka po ng ng services or goods online, so you are required to secure seal badge. Alright? So, sino-sino nga bang required? Hindi lahat. Again, online sellers lang na may online transactions. Sir, paano po yung mga hindi naman po engaged sa online transactions? Do we need to update ba yung CR namin? Ang sabi po ng BIR dito is, they are encouraged to update or replace the same for the purposes of securing BIR registration seal badge. So again, hindi naman po na i-invalidate yung dating COR ninyo. Valid pa rin po yun. Alright? So, sir, bakit nga ba nagmamatter ito? Why do I need to secure this one? Sa mga, sa mga online sellers, tsaka sa mga online buyers, no, or clients nila, it's a proof of registration. So, naghahanap kasi minsan yung mga buyers, no, proof of registration kung registered nga ba sila sa BIR. So, through this, i-scan lang naman ni seller, ni buyer yung QR code, no, to present na, okay, so registered nga pa siya. Then, next, build customer trust. And pangatlo, QR code. So again, next din is number 4. I think hindi ko nalagay dito is compliance din sa mga online sellers, no, sa mga online platforms. Minsan kasi for example, let's say si Orange App, si Shopee, no. Minsan may mga instances na nire-require sila to upload it sa kanilang platform. Alright?
So, sir, again, what if existing registered taxpayer ako? Do I need to update it? So, if online seller ka, nag-engage ka sa online transactions, yes. Pero if hindi naman, pwede pong hindi, pwede ding oo, no? So, depende na po yan sa inyo. Valid pa rin po yung COR mo, no? Yung time na na-register ka, valid pa rin yun siya. Alright? And next is, those sa mga newly registrants, required na po talaga siya kasi bagong format na po kasi ng COR. Hindi na siya yung dati na 2 pages lang. Ngayon, 3 pages na siya. Okay? So, again, ito na po yung highlight ng video natin. So, paano nga ba kumuha? Alright? So, again, punta po tayo sa orus.pr.gov.ph. Ang assumption ko po is meron na po kayong Orus account. So, kung wala pa po kayong Orus account, may video po ako na i-attach dito para at least guided kayo, no? So, again, have it filled out, no? Yung mga information dito. And then, simply click login. After nyo malogin, ito po yung lalabas sa screen niyo, di ba? Click nyo po itong profile, no? After nyo maklik yan, just simply click this one, reload data. So, pag na-click nyo po yung reload data, may lalabas din po na prompt dyan. So, yes, reload. So, click nyo lang po ito, no? After that, click nyo lang po yung okay. And then next, lalabas na po ito, no? Lalabas na po itong COR. And then you just simply click it para ma-download yung file. And then ito na po siya. Okay? So, yung PSIC na sinasabi ko po is ito. Again guys, this sample is just a sample lang naman siya. Sa mga, ito siya ay non-stock corporation. And na-register ko po siya last December 4, 2025. But nag-generate po ako ng kanyang seal badge. Dati, 2 pages lang po, wala po siyang QR. So, yung tinry ko po siya sa Orus, so effective siya. So, sa ganung method lang, no? May 3 pages na siya na COR and may seal badge na siya. So, again, hindi naman siya required talaga sa lahat. Those online sellers lang na engaged to online transactions. So, kung gusto mo na ikaw ay hindi ka online seller and gusto mong i-update lang yung COR mo, pwede naman yung gawin yun. So, simply, dapat may Orus ka lang account, no? Ganun lang po siya. Again, sa mga online sellers, ito lang po yung i-upload ninyo na part. Okay, ito lang po siya. So, good as compliant na po kayo pag ito lang po yung i-upload ninyo. Alright, so I think that would be all for this video, and if you find this video helpful guys, please consider subscribing and follow to my YouTube channel and Facebook account. So guys, if ever may mga comments kayo or may mga questions kayo, feel free lang po to lay it down sa ating comment section, no? Masipag naman tayong magsagot sa mga concerns ninyo. Alright, so thank you guys for watching. Bye.